Mga taga Luzon, narito na ngayon ang produkto na ginawa ng mga dalubhasa. Maingat na pinoproseso at pinag-aralan sa mahabang panahon para mapabuti at maprotektahan ang inyong kalusugan. Narito na ngayon ang tinaguriang The Miracle Roots. Nasa capsule na Red Alingatong Plus Capsule. Red Alingatong Plus Capsule. Available na sa mga suking butika. FDA approved from GreenMed Pharma. Red Alingatong Capsule, available in the Subic Bay, Freeport area, Olongapo, Bataan, and Zambales. Available nationwide. Ask your favorite drugstore about Red Alingatong Capsule. Sa Red Alingatong Capsule, gagaling ka dito. Greetings. This is Kevin Gregg from Mississippi in the United States of America. You are tuned into DJ Tommy G on 89.5 Subic Bay Radio. Coffee? Check. Shower? Check. The best morning show on the radio? Check. Start your mornings right. Right here on 89.5 FM. 895 Subic Bay Radio. You guys heard the song from Jessica Simpson. It's called Your Faith in Me. Alright? She is one of today's birthday celebrants. So happy birthday kay kumaring Jessica Simpson. Kumari talaga, no? Before we continue with the second hour of this radio program, a couple of invites muna coming from our friends at SM City, Olongapo Central, and SM City, Olongapo Downtown. Naku, ang daming sale na ongoing because alam niyo naman kalagitnaan na ng taon no? Pagkakalagitnaan ng taon, mid-year sale, clearance sale is here and there and everywhere. So let's start with that. Ito muna yung unang invite sa inyo ng SM City, Olongapo Central and SM City, Olongapo Downtown. The Great Downtown Sale will be happening July 19 until the 21st. Ayan, 3 days yan ha. July 19, 20, and 21 up to 70% off on selected items. The Great Downtown Sale. And yes, you guessed it right. It's at SM City, Olongapo Downtown. Doon po kayo mag-head on July 19, 20, and 21. So mark your calendars. And aside from that, SM is online, of course. Check out the SM malls online. Lahat ng malls throughout the country. Meron silang online platform for you guys. Explore a wide selection of products and services. Order from multiple stores or restaurants in a single checkout. Enjoy same-day delivery when you order home essentials from the app. Discover exclusive app-only mall discounts and promos with swipe coupons. Stock up on groceries and essentials from SM Markets. Okay, you can use the SM Mall online app nationwide to keep updated on the latest mall deals and events at your nearest SM Mall. So bring the fun of SM Malling to your phone. Shop, dine, and enjoy all in one app. Kung wala pa kayo nung app, nako, download nyo na. Download the SM Online Mall app. Okay? Today, baby. Para ma-enjoy nyo yung mga offers, special discounts, okay? And also, National Bookstore is having the Panalo Balik Eskwela raffle promo. Ayan. Get the chance to win a trip to Korea or Japan, a brand new motorcycle, or a gaming package. Balik Eskwela National Bookstore na. Shop at National Bookstore ground level of SM City Olongapo Downtown and level 2 of SM City Olongapo Central today, and see posters for more details as well. Promo is from September up until September 15, 2024, so it's ongoing. One raffle entry every 199 pesos minimum spend on any item at National Bookstore. And next up, we have this special offer from Our Home. Check out the Oslo Swivel Chair, now only 9,999. Great value for the month of July 2024 at Our Home. Our Home is located at the 3rd level of SM City, Olongapo Central. All right? And buy your tickets now also for the Born Pink event. All right? Born Pink para sa mga lalong-lalo na yung mga fans ng Blackpink. All right? Join Blinks around the globe to relive the electrifying energy of the Global Top 10 tour that captivated 1.8 million fans worldwide and earned Blackpink the highest grossing tour from an Asian act and the highest grossing tour from an all-female group in history. Blackpink's Born Pink World Tour
supported the chart-topping album Born Pink. So buy your tickets now. Blackpink World Tour in cinemas will have a limited screening starting July 31. Okay? So buy your tickets early, magkakaubusan yan. Alam mo naman, ang dami-daming fans ng Blackpink no? Alright? And there's also a sale ongoing for Havaianas this July. Make that feet happy and grab a pair of Havaianas at pop-up shop located at the Level 2 SM City Olongapo Central and get up to 50% off on selected styles until July 31. Don't miss this special offer from Havaianas. Okay? Ayan. Yan po yung mga special invites sa inyo coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Okay? And right about now, on with the show. Alright? So it's July 10 today. We're on the second week of July and nagbabalik ang ating na-miss natin tong segment na to no for a couple of I think 2 months yata no. May and June. All right. Ang ating mga kaibigan from the PNP Aviation Group dito sa Subic Bay Freeport International Airport of course. Ayan, good morning sa inyong lahat. Welcome po sa 89.5 Subic Bay Radio. Ayan, so bumati muna po tayo sa ating mga masugid na tagapakinig. Air is yours. Kayo na rin bahala magpakilala sa sarili nyo. Okay. Much, DJ. Sa aming masipag na Direktor, Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, sa pamunuan ng Aviation Security Unit 3, sa pangunguna ni Police Colonel Gary Arindela Reyes, at sa Subic Bay Airport Police Station sa pangunguna ni Police Captain Conrad V. Rimando, Officer in Charge, at ang inyo pong lingkod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Shena Revillas. At ako naman po si Police Staff Sergeant Charlene Manalang Robles. At ako naman po si Police Master Sergeant Glenn P. Arcilia. Na malugod na bumabati ng isang magandang umaga sa lahat ng ating masugid na tagapakinig ng programang 89.5 Subic Bay FM Radio Station. Alright. Definitely magandang umaga sa inyo. Ayan. Gaya nga ng sabi natin kanina, medyo nagpahinga ng ilang episodes tong ating mga kaibigan ng kapulisan natin. Ano? Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, may request ako. Pwede bang umurong kayo ng konti? Si Officer Sheena kasi medyo parang yung mga binabasa ko kanina sa SM, naka 50% off ka. sa video is what I'm talking about. Ayan, urong tayo ng konti doon. Ayan. Papunta tayo doon. Para kitang-kita yung inyong kagandahan. Buti na lang ang pogi namin ni Officer Arcilia. Yes, siya talaga isa sa mga magagandang lalaki namin na kasamahan po sa amin sa opisina. Ayan, and as you guys all know, every time na nandito tong ating mga kaibigan sa kapulisan dito sa Subic International Airport, meron silang dalang mga tips and mga special announcements, of course. So, maaari po ba tayong magbigay ng kaunting detalye patungkol sa duties and responsibilities nyo muna ng inyong tanggapan sa Subic Bay Airport Police Station para, for people to get to know you more, no? Yeah, sige po. Yes, DJ. Ang Subic Bay Airport Police Station ay isang himpilan ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim po ng National Operational Support Unit po ng PNP. Kami po ay nasa ilalim ng Aviation Security Group na mas kilala sa tinatawag na PNP ABSE Group po. Okay. Ang pangunahin po namin tungkulin ay siguraduhin ang kaligtasan at ang seguridad ng paliparang aming nasasakupan laban sa lahat ng banta sa ating civil aviation security. At mapatupad po ang batas, mga direktiba at iba pang probisyon ng batas na may kinalaman sa proteksyon ng ating mga kababayang naglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang himpapawid. Okay. All right. Anything you want to add to that? Okay na, DJ. Ang galing nung kasamahan ko, di ba? Yung ganding ng classmate. Naman. And in addition to that, ano po ang ating advice or ipagbibigay alam sa ating mga mamamayan na nakikinig ngayon at bigyan ng kaalaman na ipinagbabawal na ipinapatupad ninyo sa ating paliparan? Yes, thank you so much, DJ. At ngayon naman po, dahil nga po madalas po kami nandito, thank you, DJ, dahil alam po nila na kami ay nagbibigay ng information
part of our information Definitely. dissemination. At ngayon po, ang magiging topic naman po natin, ang ating tatalakayin o pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 as amended by RA 10364, also known as the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ano nga ba yung trafficking in persons or tinatawag na TIP? Ang trafficking in person ay isang illegal na gawain at itinuturing na isang paglabag sa karapatang pantao. Mayroon itong tatlong pagkakaugnay na elemento para sa isang sitwasyon o pangyayari para matawag o maituring ito na trafficking in person. Number 1 po is acts or kilos o paggawa. Ang acts po ay ang pagkuha o pangangalap ng biktima ng mabibiktima at pagdadala sa kanila tungo sa isang lugar kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad at pagtanggap ng iba pang biktima mula sa iba pang gumagawa nito. Pangalawa naman po ay yung means, yung mga paraan. Bakit hindi nakakatanggi ang nabibiktima nila? Dahil ang mga human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan gaya ng pananakot, pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, pagdukot, o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan, ang human trafficker ay nangangako ng bayad o pera, malaking sahod o benepisyo upang makipagtulungan o mapapayag ang mga biktima. Yes, at ang purpose naman po or ang intensyon, bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala sa kanilang nabibiktima para sa kanilang sariling kita at kapakinabangan. Yun. So sila yung magigain po nito. Kaya minsan may nabibiktima rin kasi parang nai-scam sila no? Parang Yes. scam din yun Pangako ng trabaho, malaking sahod, yung pala human trafficking pala. Tapos iipitin ka na. So hindi ka na, parang there's no way out for you, di ba, DJ? Kaya kailangan vigilant tayo lagi, no? Na hindi tayo basta-basta yung mga offer na too good to be true, mag-iisip tayo no? Parang saan nanggaling yun? Ang gandang offer naman ito, bigla-bigla na lang, di ba? Parang gano'n. Nakakapagtaka yung mga gano'n. Ayan. So, mga madam tsaka sir, ano-ano po yung mga bagay na ginagawa ng isang human trafficker o isang tao or grupo na sangkot dito at ano-ano po ang mga kalakip na parusa sa ilalim ng batas na ito? Number 1 po dito ay yung tinatawag natin na acts of theft or acts of trafficking in person. Na kung saan ginagawa nila ang pagre-recruit, pagbabiyahe, paglipat o pagkupkop sa isang tao sa pamamagitan ng pagpwersa, pamimilit o taking advantage ng kahinaan ng isang tao upang makamit nila ang kanilang layunin sa pamamagitan ng pornography, sexual exploitation, involuntary servitude, at sale of organ. Ang kaparusahan po nito, ayon sa ilalim ng batas na yan, any person found guilty of acts of theft or acts of trafficking in person shall be penalized with imprisonment of 20 years and a fine of not less than 1 million but not more than 2 million pesos. Yes. At ang number 2 naman po ay acts that promote theft or trafficking in person. Ito naman po ay yung mga yung pag-encourage or pagkonsente sa human trafficker para mas mapadali ang kanilang illegal na gawain tulad ng pagpayag na gamitin ng isang bahay o isang establishment for promoting TIP or trafficking in person, production, publication, broadcast, and distribution, including use of ICT for propaganda materials that promote trafficking in person or the tip. Nandiyan din po yung pagtatamper o pagsira ng ebidensya o pag-impluwensya sa mga pwedeng tumistigo sa isang investigasyon ng isang kaso ng tip. Narito naman po ang kaparusahan para po sa gawain na iyan. Any person found guilty of acts that promote theft shall be penalized with imprisonment of 15 years and a fine of not less than 500,000 but not more than 1 million pesos. Pangatlo naman po ay yung use of traffic person.
ang sino mang tao na bumili o nakibahagi sa serbisyo ng mga traffic person para sa prostitusyon ay paparusahan ng pagkabilanggo mula 6 na taon hanggang 4 taon at multa na 50,000 hanggang 5 milyong piso. Karagdagan po, kapag ang offender po natin ay isang foreigner, siya po or sila ay mabilisang ide-deport pabalik sa kanilang bansa at permanenteng bar o ban na makapasok muli dito po sa ating bansa. Pagkatapos nilang mag-serve or mag-serve ng kanilang parusa o yung pagkakabilanggo. Yes, at inulit po namin yung number 1 po. Ito po yung kung saan ginagawa nila yung pag-recruit. Number 1. At yung number 2 po ay yung pag-encourage or pag-consente po natin kung saan ito pwedeng gawin, saan ginagawa. At pwedeng pagtatago. Kaya natatamper po yung mga ebidensyang ginagamit. And number 3, yung sino mang taong bumibili. Yung mga tumatangkilik sa number 3 po. At ika-4 naman po, ito yung qualified trafficking in person or qualified tip. Matatawag po natin na qualified tip kapag ang traffic person po ay bata or minor at ang krimen po ay nagko-commit ng mga sindikato or is at a large scale. At ang offender po ay yung spouse, parents, guardian o sino mang tao na may authority over a traffic person. At ang kaparusahan naman po dito ay ang kaparusahan po naman ng qualified trafficking shall be penalized by life imprisonment and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. At ang panghuli po or ang panglima, attempted tip, kung saan naman po ang offender ay hindi na-execute all the 3 elements ng nasabi po natin kanina, the act, means, and purpose. By accident or by reason of some cause, ang penalty naman po nito ay ang person found guilty of committing attempted tip shall be penalized with imprisonment of 15 years and a fine of not less than 500,000 but not more than 1 million pesos. Alright, ayun. Merong qualified tip, ano? Merong Yes. qualified theft, meron din Qualified tip. coincidentally. And sa ating mga paliparan po, bilang isang port of entry and exit ng ating bansa, ano-ano po ang ating nagiging aksyon patungkol sa human trafficking? DJ, ang aming pong himpilan, patuloy po ang aming mahigpit na seguridad at pagbabantay sa ating mga paliparan. Pag-inspeksyon sa aircraft, crew, maging sa mga pasahero, sa kanilang mga kagamitan o baggage at maging sa mga empleyado ng ating mga paliparan. Katulong din po natin dito ang iba't ibang sangay ng ating gobyerno, katulad po ng Bureau of Immigration at Office of Transportation Security upang mapigilan ang mga ganitong uri ng klaseng krimen. Yes. Oh, that's nice. Yes, we have our OTS po sa airport. That's always on guard, no? Yeah. And ano naman pong proteksyon ang pwedeng ibigay sa traffic, yung mga na-encounter, no? Na traffic persons. Yan. Nandyan po ang pagbibigay ng legal protection, free legal assistance, right to privacy and confidentiality, witness protection program, and victim compensation program po. Oh, wow. Okay, so parang pagka ano pala, wala na siyang iintindihin, no? May halos lahat ng kakailanganin niya. Puro assistance na yung mababasa mo, makikita mo, no? Ayan. Sino po ang pwedeng mag-file ng complaint naman? Okay. So yan, DJ, ang pwede pong mag-file ng complaint ay yung spouse, parents, or legal guardians, mga kapatid, yung mismong tao or the offended party. Kahit sinong tao po, basta may personal knowledge na nasabing kaso. Yun. So basically, anybody ito, no? Lalong-lalo na kung closely Yes po. related sa'yo, di ba? Kahit nga friend mo lang pwede, Yes no? po. Na lamang, di ba? Yeah, okay. So saan po pwedeng humingi o tumawag ng tulong? So sa ating mga mahal na tagapakinig, kung may nais po kayong isumbong o i-report na human trafficking sa inyong mga nasasakupan o sa inyong lugar, mangyari lamang po na makipag-ugnayan po sa mga sangay ng gobyerno. Katulad po ng, andyan po yung Interagency Council Against Trafficking o IACAT na sinasabi. Sa DSWD, maging sa amin pong pihimpilan sa Philippine National Police. Andyan po ang ating Women's and Children's Protection Center or ALIN Police. NBI, Bureau of Immigration
at POEA. Yun. Yes, okay. and again, yung may Philippine National Police Hotline po kami na 117 or 911. Okay. Ayan po yung sa Women's and Children's Protection Center. At sa Aling Police naman po, ito po ay 0919-777 or 47 po, 3 and 77. Alright. And since maraming numero ito, lahat naman to covered ng 911 no? Basta Yes, sa 911 ka, ano man yung kailangan mo. And by the way, dito nga pala sa Subic Bay Freeport, if I may add, ang emergency number kung hotline number, add an extra 1. Sabi ng advice ng SBB. So bali po, kayo ay 9111. Tama po. Kung cellphone ang gamit mo. Pero kung landline, 911 pa rin. 911 pa rin. Yun lang yung Okay. advice ng telecoms para mas madali daw na maka-get through. Yes. 9111. Tatlong 1. Yun. Tatlong 1. So yan, Pag thank you cellphone. DJ. Yes. Yan ay ating dagdag kaalaman pag dito Yes. man po sa loob ng Pag cellphone. SBMA. And another Subic Bay Freeport hotline pa, aside sa 911 din, kung landline naman, 252-4000. Sa buong Subic Bay Freeport yon. Yan, okay. And ano pa po ang pwede ninyong maipayo sa ating mga tagapakinig regarding tong topic natin today? Yes, thank you DJ. At ang may papayo nga po natin sa ating mga tagapakinig, tulad nga ng sinasabi ng Kuya Kim, di ba? Maging mapanuri at Tama. mapagmatsyag. Yes. Ito man ay sounds cliche, but really helpful po. Mapanuri at mapagmatsyag po tayo sa mga kapaligiran po natin o mga nakapaligid po sa atin. In general yan. Yes po, as in applies to everybody. Opo, hindi tayo pwedeng magsabing nonchalant ako, wala na akong gagawin. Alam mo yun, DJ? Yeah. But in this topic, dapat meron din tayong pakialam at meron tayong sa mga palibot natin, alam natin. Always. Yeah. Opo, bigyan natin sila ng pansin. Kumustahin din po natin ang mga taong malalapit sa ating buhay. At baka di din po natin alam na isa na sila sa biktima ng ganitong klaseng krimen. Ipagbigay po alam lamang po agad sa ating mga otoridad kung meron pong kakaibang kilos o galaw patungkol sa krimen na ito. Kung tayo po ay may pupuntahan o aalis sa ating tahanan, palagi po natin ipagbigay alam sa ating mga kaanak, asawa, magulang o kaibigan kung saan po tayo pupunta. Sabi nga, better safe than sorry. I-save po ang CP number ng ating nasabing hotline number at iba't ibang sangay ng gobyerno in case na kailangan natin ng tulong o magbigay ng impormasyon. Huwag po agad tayong magtiwala at magbigay ng information sa ating tungkol sa ating pagkatao. At huwag magtiwala sa mga nakikilala sa social media platform. Maging mapanuri po tayo. At tulad po DJ na naging topic natin before, di ba? Kailangan natin maging maingat online. Because ang bilis ng means ng nagagawang mga ganitong mas madali siyang means para magawa ang ganitong klaseng krimen ng social media. Nagagamit kasi ang teknolohiya Active sa... na active po ang social media. Exactly. Oh. Yes. And syempre easy access, di ba DJ? Since it is easy access to all, Yes. kaya syempre mas madali na papasok natin yung mga websites, yung mga kung ano man na platforms meron tayo, mga apps. Yes. Kaya sabi nga, it's better safe than sorry. Yun. Maging mapanuri. Okay? At mapagmatsyag. Mapagmatsyag. Yes, at magkaroon din tayo ng pakialam sa mga mahal natin sa buhay. Kung medyo tingin natin, nagbago na sila, medyo tahimik siya bigla ngayon, ilang araw na siya, natahimik, hindi na Yes. nakikipag-usap, maybe that person is going through something. Maybe, Or hindi lang naging tungkol sa biktima. human trafficking itself, pero baka may iba pa siyang pinagdaraanan. So, ibalik naman din natin yung pagkakaroon natin, yung pakialam somehow. Yes. Hindi man natin kunin yung lahat ng problema niya, pero at least may alam tayo tungkol sa ating kasamahan or kaibigan. I remember this was shared on social media din eh. Lalo na yung mga company na maraming employee sa isang office daw, medyo lumang story na eh. Hindi na may isang empleyado na akala nila natutulog lang. Wala, hindi pinapansin, hindi man lang binibigyan ng nod. Pare, kamusta? Wala man lang ganun. Hindi na pala humihinga. Yun po. Tataka sila, akala na nag-overtime lang lagi. Hindi na gumagalaw. Bigyan natin ng konting nod man lang yung mga kasamahan natin. Malay mo, hindi mo alam, di ba? Yes. And iba pa rin kasi DJing effect when someone is giving you a glimpse of a smile, even parang kahit takpik, di ba? Kumusta ka na? Ganon. So, kahit malang simpleng kumusta sa ating mga kasamahan, malaking bagay po yun sa taong may pinagdaraanan. Definitely. So there you go. Maraming salamat mga madam and sir
sa inyong napakagandang mensahe para sa ating mga kababayan for today, ha? And meron ba kayong mga nais na batiin, pasalamatan? Go ahead. Air is yours. Oh, thank you so much, DJ. Yes, DJ. Ni-invite po pala namin kayo to please do like and share our Facebook page para malaman nyo po kung ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paliparan. Ang Absayo 3 SBOPS, Subic Bay APS, Absayo 3, and Absayo 3 Headquarters. Sa muli po, ang mga kapulisan sa Subic Bay Airport Police Station ay nagpapasalamat sa pamunuan ng SBMA at sa 89.5 Subic Bay Radio Station sa patuloy na suporta sa amin para sa pagbibigay ng serbisyo sa ating paliparan. Yes, thank you so much, DJ din. You always welcome us here, DJ. Our pleasure, of course. Yeah. All right. And we would like to extend our greetings to our airport manager, Engineer Sarex R. Santos, sir, at ang aming counterparts, Airport Security Divisions and OTS po. Yes, and gusto din namin batiin ang aming kasamaan sa opisina, sa trabaho, ang aming kaibigan Justin Del Rosario, Jason, and sa aming mga kaibigan na nakikinig man po ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating pagkakaibigan at sa amin sa opisina. Yeah, there you go. Everybody else or anybody Yes. else na gusto yung batiin, pwede pa. Extend nyo na hanggang sa kabahayan ninyo. Si Kuya, baka may gusto kang batiin. Kay Mahal. Kuya, si Kuya. Yung sa Si Master. Sa aking masipag na asawa, sa aking anak, and sa aking mother and father sa mother ko, pagaling ka po dyan. Yes, get well soon, mother. And of course, would like to greet sa aming kasamahan, Charlene Robles. Magbe-birthday na po si Charlene Robles. Happy birthday. Happy birthday to you. Bukas ba to? Mamaya? Or... Next week na, DJ. So wala so di po kami mag-visit po sa inyo. Binabati na namin siya, DJ. Next week, ayan. Yes po. So may malaking party na gaganapin. Lahat po kayo invited. Gaganapin sa hometown nila sa Zamboanga del Sur. Punta po kayo. Layo pala. Yes. Again, thank you so much sa lahat ng aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Thank you. At sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at kami po ay bumabati ng isang mapagpalayang umaga sa ating lahat. Kami po again ay mula sa Subic Bay Airport Police Station. Thank you so much po. All right. There you have it. Thank you. Very, very informative, very important details and mga tips na binigay ng ating PNP Aviation Security Group ng dito sa ating Subic Bay International Airport. Officers, magandang umaga sa inyo at maraming salamat. Alright, hanggang sa susunod. Okay, so we got one more birthday celebrant song. Ito, birthday nung isa sa member ng Little Mix. So we will play their song. This is their song called Bounce Back, 89.5 Subic Bay Radio.